Ayan guys, hello. So, nag-rush ako na mag-impacking ngayon, no? Ito nga yung mga bag ko. Tapos in-impact ko pa yung mga ibang gamit ko dito sa bag na to. Ayan. Sana may masakyan pa akong bangka pabalik ng Maya Port kasi nagmamadali lahat ng tao dito dahil sinabi ng Coast Guard is either 3 or 4 p.m. ngayong hapon na to is isasara na yung port, wala nang magpapapasok at magpapalabas. Kasi nga dahil sa bagyo. So ayokong ma-stranded dito ng ilang araw kasi sinabi ng Coast Guard na depende yan kung hanggang kailan huhupa yung malakas na alon kasi gaya ng pagpunta natin nga din sa White Sand Beach, di ba, dun sa norte ng isla na to, is ang lakas na ng alon. Kaya yun lang guys, nag-rush ako na mag-ayos lahat ng mga gamit ko kasi pupunta na ako dun sa port. Sana meron pa akong masakyan pabalik ng mainland. Bahala na. Kulang na ako sa pera pero wala tayong magagawa kasi kalikasan na yung kalaban natin dito. Bad timing talaga. Ayan guys, so update lang tayo, no? Nandito na ako sa Mualbual. Kakagising ko lang. 1:30 na ng hapon. Meron akong hawak na para sa emergency talaga, yung pang emergency talaga. Kung talagang walang-wala na, parang ganun. Kasi syempre, realistically, 5,000 is hindi talaga mag-work sa 15 days lang. Kaya naglaan ako ng para sa emergency kung sakaling may mangyari. At yun na nga, nag-rush akong umalis ng Malapascua Island kasi ayokong ma-stranded doon dahil nga sa bagyong Ada. And nag-decide ako na pumunta na dito sa Mualbual. Advance ako nandito ng 2 days actually. Bukas pa talaga ako mag-check-in doon sa mismong binook kong hotel. I was so fortunate na merong dormitory hostel ang Babu na nag-confirm naman agad. I'm very thankful sa kanila. Nakastay ako dito hanggang bukas. Gusto ko lang kayong bigyan ng update kung anong nangyari. Pumunta ako ng Coast Guard. Anong oras yun? Mga bandang alas 12 ng tanghali sa Malapascua. At yun nga sinabi ng officer ng Coast Guard na i-close na ang island. And dapat sinabihan pala kami ng mga hotel na ganun yung mangyayari. Hindi ko alam kung anong na-miss ng hotel ko, bakit hindi nila nasabi, pero nangyayari naman talaga sa ganito. Kalaban nga natin is yung weather or yung nature. Kailangan lagi talaga tayong handa. Mag-check out ako bukas, pupunta ako mismo doon sa binook kong hotel. Ang pinakamahalaga doon, iningatan tayo ng Panginoon na makalagpas doon sa dagat, makarating dito ng safe, ng ligtas, ng maayos. Hirap, no? Kung yung kalaban mo bagyo, ganun talaga. Nangyayari talaga ang ganito sa pagta-travel. Wala tayong dapat sisihin. Ayan guys, pakita ko lang sa inyo. May pool dito sa Babu Backpackers Inn. Yan. May pool sila. 3 feet lang ata. 3 feet lang yung pool nila. Chill lang, ganun. Hindi naman as in nagkabunggahan pero saan ka pa? Hostel na may pool, di ba? Ayun, yan yung pool. Hindi ko alam kung anong gagawin natin sa araw na to. Kasi actually gusto ko munang magpahinga lang. Pero gusto kong maglakad-lakad din. Monday tayo, canyoneering. Kaya sana maganda yung panahon sa Monday, no? I am trusting my guts this time and naniniwala ako na magkakasya pa yung natira kong pera para sa transpo at food kasi hinugot na natin yung emergency fund ko sa GCash. Kaya hindi ko na siguro i-share sa inyo yung bawat breakdown kapag gumagastos tayo. Instead, para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung mga activities
or yung things that you can do, or things that you can avail, yun na lang yung isi-share natin. Pero susundin pa rin natin yung mga nilista kong dapat gawin dito sa Cebu para hindi tayo ma-short. 5 days ako dito sa Mualbual. And for the last leg ng ating Cebu trip, 4 days naman ako sa Cebu City. Ayan guys, so naka-transfer na tayo dito sa Hotel Sisters Inn kasi ito yung mismo or ito talaga yung binook kong hotel ko or hotel room ko for this Mualbual trip. It is a fun room. Sabi ni ate sa reception, pwede daw mag-upgrade into a air-conditioned room pero okay na sa akin yung fan room kasi hindi naman ako at saka sanay naman ako sa mainit na panahon. Ayan guys, so yan yung mga gamit ko. Nandyan yung mga gamit ko. So I think ito yung aircon, no guys, na sinasabi ni ate. Kung gusto mong mag-upgrade ng aircon room, from fan room to aircon room, I think i-unlock siya. Ganyan. Shout out to Agoda. Baka naman. So anyways, ito yung kama. O diba? Malinis. Maganda. May maliit na shelves dyan. Ito yung kama. O diba? May mga tuwalya pa na pato-patog. Parang ganun. It is a couple room kaya dalawa yung tuwalya na binigay sa akin. Tapos may mga sabon. Meron ding ano tawag nito? Tissue para sa CR. Ayun, yun yung fan ko. Ayan guys. So ito yung banyo. Yan yung lavatory, meron siyang salamin and shower. O diba? Okay nga lang sa akin kahit walang hot shower eh. Kasi mainit naman. Mas masarap maligo pag malamig yung tubig. Hindi hot shower. Yun lang guys, yun lang yung tour natin. Diba? Simple ng room pero malinis, maayos, may matutulugan ako. Actually, kung hindi ko nga lang to na-book nung una, kasi syempre na-advance booking ko na tong Hotel Sisters Inn. Kung hindi ko siya na-book ito, mag-extend na lang ako dun sa Babus Backpackers Inn kasi okay lang naman sa akin na mag-stay sa mga bunker bed. The reason why bubuk ako ng mga kwarto-kwarto para naman at least kung kunyari nag-vlog ako ng ganito, hindi masyado maingay sa mga kasama ko, diba? Kaya nga nung nasa Babus Backpackers Inn ako, nakastay ako dun sa labas or di kaya dun sa common area nila na nag-vlog para hindi naman maistorbo yung ibang mga ka-roommates ko, diba? Dun sa dormitory room. 2 hours later. Okay. Guys, hindi na ako nakarating or hindi na tayo nakapunta ng Pasdaco Beach at saka White Sand Beach or kung parehas man yun, basta hindi tayo nakarating doon or hindi tayo nakapunta kanina kasi natulog ako kanina. Paggising ko 3:00 na. Second day ko pa lang bukas. It's Sunday. Mag-church ako ng early morning. May pupuntahan tayong spring. Budlot ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan. Basta i-hike din natin siya. Hiking ang gagawin ko of course kasi lalakarin ko papunta doon. Ipapakita ko lang kung ano yung kakainin ko ngayong gabi. So, yes! Nakahanap ako ng gulay. Ang tagal kong naghahanap ng mga parang yung karinderya dito na nagsaserve ng mga gulay-gulay kasi yes, may mga karinderya pero halos karamihan pa rin ng mga niluluto nila mga karne. Medyo dire-diretso na tayo sa karne lately yung past few days. Kaya, ayan, naghanap ako ng gulay. Mixed gulay lang siya. Talong, kalabasa, tsaka malunggay. Yes. And then, 2 kanin. Tapos, bumili lang ako ng Shanghai. Ito siya. At tsaka, Shanghai guys. At tsaka, anong tawag nito?
chicken neck. Yun lang. All in all, umabot ako ng parang 130 or 120 or 130 pesos lahat itong kakainin natin ngayong gabi. So anyways, yun lang guys. Nakain lang ako. Tapos, matutulog ako ng maaga. Kahit nakapag-nap ako ng parang 1 oras ata yun, pero gusto ko ulit matulog kasi magigising ako ng maaga. Tapos, yun na. See you tomorrow. Yun lang. See you tomorrow.